Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 611, isang kalamidad para sa Yuklan. Mukhang kailangan kong lumabas. Naisip ni Linfang nang makita niyang bukas ang pinto. Hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit umaasa siya na ang templo ay hindi napapalibutan ng kanyang mga kaaway. Hinawakan ni Linfang ang espada na nakuha niya at umalis sa templo. Tumingin siya sa kaliwat kanan, sobrang ingat siya. Walang tao sa labas na nakapagpaginhawa kay Linfang. Nagpatuloy siya sa paglingon sa paligid. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Linfang ang ilang liwanag ng bituin, dalawa sa kanila at pagkatapos ay tatlo. Tulad ng inaasahan. Nagulat si Linfang. Pagkatapos ng isang araw, walang nagaksaya ng oras. Nagpatuloy ang mga tao sa pangangaso ng iba upang magnakaw ng mga buto ng liwanag ng bituin. Ayan. Sa sandaling iyon, si Linfang ay natulala. May 5 starlights, may 5 starlight seeds na ibig sabihin ay nakapatay na siya ng 4 na tao. At saka, napagtanto lang ni Linfang na may kakaiba, lahat ay sinusubukang iwasan siya. Lahat ng starlight ay lumalayo sa kanya. Ang mga taong nagkaroon ng ganoon karaming buto ng liwanag ng bituin ay napakalakas. Ha? Nagulat si Linfang, sa sandaling iyon, may isang bituin na papalapit sa kanya. Mayroong 2 tao, ang isa sa kanila ay may isang starlight seed at ang isa ay may 2. Gusto ba nila akong patayin? Naisip ni Linfang. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad ng mahinahon. Gaya ng inaasahan, nang lumipat si Linfang ng direksyon, ang 2 pa ay lumipat sa parehong direksyon tulad niya. Nagmamadali ang mga ito sa direksyon niya at pabilis ng pabilis. Hindi nagbago ang takbo ni Linfang, hindi siya mabagal o mabilis sa sandaling iyon ngunit ang 2 taong iyon ay patuloy na lumalapit. Sa wakas, nakarating siya sa kung saan at huminto, saka siya lumingon at nakita niya ang mga taong dumarating. Eugene at Eugene. Si Eugene ay mayroon ng 2 starlight seeds, nakapatay siya ng isang tao at nagnakaw ng isa pang starlight seed. Pagkatapos ng isang araw doon, sa wakas ay lumabas ka na. Sabi ni Eugene na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Kanina pa niya hinihintay si Linfang na umalis. Matapos makita ang isang ilaw ng bituin na umaalis sa templo, naunawaan ni Eugene na ito ay si Linfang. Habang nasa daan, nakasama siya ni Eugene. Gusto mo ba akong patayin ng ganoon kalakas? Walang pakialam na sabi ni Linfang habang nakatingin kay Eugene. Dapat mas maaga kang namatay. Napakaswerte mo na naabot mo ito sa ngayon. Pero, may extra seed ako ngayon, with its advantage, patay ka na. Sabi ni Eugene habang nakangiti ng malamig. Pagkatapos ay lumitaw ang isang espada sa kanyang kamay. Moron. Isang araw ka lang nagtatago sa templo, hindi yun masyadong matalino. Mapanuksong sabi ni Eugene at saka idinagdag. Natutunan ko ang parehong kasanayan tulad ng sa iyo sa aking binhi at pagkatapos ay isang agility technique sa isa pa, natutunan ni Eugene ang isang kasanayan sa kamay gamit ang kanyang binhi. Wala ka lang, paano ka umaasa na makakalaban mo kami? Lumapit si Linfang sa likod at hinugot ang espada mula sa kanyang likod na nagbuga ng malamig na kinang. Natutunan namin ang parehong sword skill at mayroon na akong agility technique, humanda sa kamatayan. Galit na sigaw ni Eugene. Pagkatapos ay tumalon siya pasulong at biglang umatake kay Linfang. Nakakasilaw ang kanyang espada. Humakbang si Linfang, kumislap ang kanyang espada, ang parehong espada ni Eugene. Parehas silang pareho. Kukuha ako ng isa pang binhi. Masayang sabi ni Eugene. Pagkatapos ay gumalaw siya ng hindi kapani-pani walang bilis at sa isang iglap ay dumating ang kanyang espada sa harap ni Linfang. Ngunit sa sandaling iyon ang espada ni Linfang na nasa malayo, ay gumagalaw na parang isang ilusyon, mabagal at mabilis sa parehong oras. Sas! Isang tunog ang kumalat sa hangin at isang espada ang tumagos sa laman. Magkaharap sina Linfang at Eugene, ang espada ni Eugene ay nasa harap ng dibdib ni Linfang at tinusok pa ang kanyang damit, ngunit hindi na ito makagalaw pa. Gayunpaman, ang espada ni Linfang ay tumagos na sa lalamunan ni Eugene. Tila mabagal ang espadang iyon, ngunit sa isang iglap, tumagos ito sa kanyang lalamunan. Natutunan niya ang isang agility technique na nakatulong sa kanya na mapahusay ang kanyang bilis ngunit ang kanyang sword skill ay hindi katulad ni Linfang, na tunay na nakaunawa sa kasanayan. Same sword skill talaga, pero iba ang paraan ng practice namin. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Pagkatapos ay itinulak niya ang espada ni Eugene sa tabi gamit ang kanyang daliri. Dilat ang mga mata ni Eugene, nakatitig siya kay Linfang, tumanggi siyang ipikit ang kanyang mga mata. Ang espada ni Linfang ay hindi kapani-paniwala, hanggang sa nakakakita pa rin ng ilusyon si Eugene. Si Linfang ay isang tanga. Ngunit, bakit mas naiintindihan niya ang kasanayan kaysa kay Eugene? At sa labas ng mundo, hindi ba't ganoon din? Dahil malapit ka nang mamatay, may sasabihin ako sa iyo, ako si Linfang mula sa Zuyu. Malamig na sabi ni Linfang na ikinagulat ni Eugene, lalo siyang nanginag. Linfang, ito ang tunay na Linfang. Pagkatapos ay gumalaw ang espada ni Linfang at nagsimula siyang manginig ng matindi. Ang 2 buto sa pagitan ng mga kilay ni Eugene ay agad na lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Linfang. Ito ay hindi kapani-pani walang nakakaintriga. Pinatay siya ni Linfang at nakakuha ng 2 starlight seed.
Nagamit na ni Yu Jian ang kanyang dalawang binhi upang matuto ng mga kasanayan ngunit pagkatapos mamatay, magagamit muli ni Lin Fang ang mga ito upang matuto ng isa pang kasanayan. Nang makita ni Yu Qin si Yu Jian na bumagsak, nagulat siya habang nakatitig kay Lin Fang. Iyon ay ang tunay na Lin Fang, naisip niya lamang na ito ay isang walang tao na may malakas na katawan, ngunit sa katunayan ito ay si Lin Fang, ang tunay. Ito ay ang Lin Fang na noon pa niya gustong alisin. Si Lin Fang ay nawala ngunit hindi pa siya namatay, nag-transform siya at nagpakita ng bagong mukha. Hindi man lang siya nagabala na palitan ang kanyang pangalan, ngunit walang nakaisip na siya ang parehong tao. Hiniling mo ang mga tao mula sa Tianfeng na pumunta at patayin ako, halos ikaw ang naging sanhi ng aking kamatayan. Noong una, hindi ko intensyon na patayin ka, pero palagi mo akong tinutulak. Napakatanga. Sabi ni Lin Fang habang dahan-daang naglalakad patungo kay Yu Qin. Si Yu Qin ay patuloy na umuurong pabalik, siya ay natakot. Si Lin Fang ay orihinal na walang tao sa Zuyu at pagkatapos ay bumangon at naging isang sikat na figure. Lahat ay namangha sa bilis ng cultivation ni Lin Fang. Dati siyang basura, pero step by step, naging malakas siya kaya natakot ang lahat, na parang basura sa sobrang takot. Kaya tulad ni Yu Qin, maraming tao ang gustong lipulin siya. Gayunpaman, buhay pa si Lin Fang at nasa harap niya si Yu Qin. Tumakbo. Naisip ni Yu Qin sa sandaling iyon. Siya ay natakot kay Lin Fang at, syempre, hindi nang ahas na lumaban sa kanya, tumalikod siya at nagsimulang tumakbo na parang baliw. Nakakagulat, hindi man lang niya naisip na ipaghiganti ang pagkamatay ni Yu Jian. Alam mo, walang silbi ang pagtakbo ngayon. Sabi ni Lin Fang. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong, itinaas ang kanyang espada na tila napakalayo, ngunit sa isang iglap, bigla itong lumitaw sa harap ni Yu Qin, nagpapakawala ito ng nakasusuklam na presyon. Hindi na rin nakagalaw si Yu Qin ng mas matagal hanggang sa bumagsak siya sa lupa at ang buto ng liwanag ng bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lumitaw kay Lin Fang. Si Lin Fang ay mayroon ng 4 na Starlight Seed at maaaring matuto ng 3 bagong kasanayan. Hindi siya bumalik sa templo ngunit, kailangan niyang makakuha ng higit pang mga buto upang matutunan ng mas mahusay na mga kasanayan, gusto niyang matutunan ang kasanayan sa espada na nangangailangan ng 7 binhi. Sa labas ng masamang lugar, si Yu Liushui ay galit na galit at ang kanyang mukha ay sobrang pula. Ang dalawang henyo ng Yu Clan ay namatay na, pareho silang pinatay ng iisang tao. Inaasahan ni Yu Liushui na ang dalawang henyong iyon ay makakapasok, kahit man lang, sa ikalawang round, ngunit sa huli sila ay namatay. Babalik siya sa Zuyu na wala. Nang makita ni Yu Qingshan, sa panig ni Yu Liushui, na sina Yu Qin at Yu Jian ay namatay, nanatili siyang kalmado. Maraming benepisyo ang makukuha sa masamang lugar ngunit hindi lahat ay maaaring samantalahin ang mga pagkakataong iyon. Sina Yu Jian at Lin Fang ay nagkaroon ng parehong sword skill at parehong antas ng cultivation, ngunit nagkaroon pa rin ng malaking pagkakaiba sa kapangyarihan. Ang dakilang kompetisyon ni Zuyu ay pag-aari ng mga tunay na mandirigma, sa mga tunay na henyo. Kahit na mayroong isang inisyal na 144 na mga henyo, marami sa kanila ang mamamatay. Biglang lumingon si Yu Liushui at tumingin kay Xiaoya sa kabilang bundok. Matangkad na ilaw ang kumikislap sa kanyang mga mata. Si Lin Fang ay sumama sa babaeng iyon. Pinatay ni Lin Fang ang kanyang mga anak, kaya't ang Yu Clan ang magpapabayad sa kanya para dito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 612, pagtatagpo kay Yumo. Kumislap ang silhouette ni Yu Liushui at itinapon niya ang sarili kay Xiaoya habang nilalabas ang kanyang chi. Ang makapangyarihang chi na iyon ay nagpasindak kay Hanman at Xiaoya na tumalikod at agad na nakita si Yu Liushui na umaatake sa kanila. Napakawalan Jia. Sigaw. Galit na galit si Hanman. Hinawakan niya ang kamay ni Xiaoya at umatras pa atras ngunit kumilos si Yu Liushui na parang hindi niya narinig at nagpatuloy sa pag-usad. Nakatutok pa rin sa kanila ang kanyang kamao. Tumigil ka. Sumigaw ng galit na boses na bumagsak sa himpapawid at pinahirapan ang buong tanikala ng bundok at lalo na si Yu Liushui. Naramdaman ni Yu Liushui na parang isang bulalakaw ang bumagsak sa kanyang katawan at napaungol siya sa sakit. Agad siyang bumagsak sa lupa at pilit na nawalan ng malay. Hinatak niya ang mahabang mukha at itinaas ang kanyang ulo, nakita niya si Zhu Wuchang sa hangin na nakatitig sa kanya nang may layuning pumatay. Si Yu Liushui ay natakot. Ang Great Competition ng Zuyu ay isang kompetisyon kung saan ang mga henyong iyon ay lumalaban at ipagsapalaran ng kanilang buhay, ikaw ay isang walang kabuluhang tagalabas. Hintulutan natin ang mga walang kabuluhang tao na walang kahihiyang atakehin ang mga tao dito, paano may tutuon ng mga henyo ang kanilang mga pagsisikap sa kompetisyon. Kung gusto mong ipaghiganti ang iyong mga tao, magagawa mo ito pagkatapos ng kompetisyon. Pero, kung sumulyap ka pa sa kanila sa kompetisyon, papatayin kita agad. Isang nakakatakot na enerhiya ang sumalakay sa mga bundok, malinaw na naramdaman ito ng lahat na nagpang-inag sa kanila. Walang nang ahas na gumawa ng kahit isang galaw. Anong bufon, ginawa mo talagang panuuri ng iyong sarili. Sabi ni Yu Qingshan habang nakatingin kay Yu Liushui. Napaungol si Yu Liushui at umubo pa ng dugo. Nakakatakot ang mukha niya. Napatay na ang mga henyo ng kanyang angkan at hindi man lang niya nagawang ipaghiganti ang mga ito. Hanman, bro, okay ka lang ba?
Sabi ni Po Jun ng sandaling iyon. Kahit na hindi siya nagawang atakehin ni Yuli Yushwei, ang kanyang chi ay nakarating pa rin sa Hanman at nasugatan siya. Okay lang ako, sabi ni Hanman habang nagpupunas ng dugo sa kanyang bibig. Nakatitig siya kay Yuli Yushwei sa ilalim ng kanyang bronze mask at pagkatapos ay tumingin muli sa masamang lugar. Matapos patayin ni Lin Feng sina Yu Jian at Yu Qin, nagkaroon siya ng 4 na Starlight Seeds. Laming-galing siya sa paligid at nalaman niyang mas marami na pala ang papalapit sa kanya. Nakita ng lahat na may 3 tao sa lugar, ngunit maya-maya lamang matapos ang isang tao na lamang ang natitira na may 4 na Starlight, halatang pinatay niya ang 2 pang tao. Ang pumatay ay hindi naglaan ng oras upang pumunta sa isang templo at matuto ng isang kamanghamanghang kasanayan, kaya ang pinakamahusay na oras upang atakihin siya ay ngayon. Kumislap ang mga mata ni Lin Feng at agad siyang nagsimulang lumipat patungo sa templo. Gayunpaman, 4 na tao ang nagsimulang hamarang sa kanyang dinadaanan. 2 sa kanila ay may isang Starlight Seed at ang iba ay may tig-2. Hindi niya kayang harapin silang lahat ng mag-isa. Nang makita nila si Lin Feng na patuloy na lumalapit sa kanila, itinapon nila ang kanilang mga sarili sa kanya. Kung makukuha nila ang kanyang mga binhi, aani sila ng malaking pakinabang. Kailangan nilang pigilan si Lin Feng sa pagpasok sa templo, kung hindi ay papasok siya sa templo at magiging mas malakas na kalaban. Mahihirapan siyang talunin pagkatapos noon. Malinaw na alam ni Lin Feng kung ano ang iniisip ng mga taong ito. Gayunpaman, ang pagkatalo sa mga taong may isang kasanayan lamang na natutunan ay ang pinakamahusay na diskarte. Napakabilis, nakikita ni Lin Feng ang mga taong lumalapit, ngunit hindi siya tumigil. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang pinakamataas na bilis ng unang Zuan Chi layer ay, syempre, hindi katulad noong siya ay nasa labas ng mundo. Tumigil ka, may nagbomba sa kapaligiran gamit ang kanilang kamao. Napuno ito ng nakamamatay na enerhiya. Nakita ni Lin Feng na maraming kamao ang nagsimulang bumuo sa hangin at lumipat patungo sa kanya, bumubuo sila ng perpektong linya sa hangin. Napakapangit na suntok. Naisip ni Lin Feng. Kumislap ang kanyang siluet at hinugot niya ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, nakalimutan na ni Lin Feng ang mga suntok, nakatutok siya sa kanyang espada na naglalabas ng tunog ng pagsipol. Ang espada ay bumangga sa suntok at isang mabangis na nakamamatay na enerhiya ang pinakawalan sa kapaligiran. Ang taong iyon ay may mas mahusay na pangunawa sa kanyang mga kakayahan kaysa kay Yu Jian. Mamatay. Galit na sumigaw si Lin Feng at ang kanyang espada ay tumusok sa atmosfera, naputol nito ang mga kamao sa hangin at nagpatuloy sa paggalaw, hindi pinapansin ang paglaban ng atmosfera, umuusad ng may matinding kalooban. Sas. Isa pang tunog ang kumalat sa kapaligiran, sa pagkakataong ito ay hindi nakamamatay na enerhiya ang natusok kundi ang taong nagpakawalan nito. Boom. Gayunpaman, hindi huminto ang kamao kahit isang segundo nang bumagsak ito sa katawan ni Lin Feng dahilan para lumipad siya pabalik. Tinusok ng kanyang espada ang lalamunan ng kalaban at lumikha ng eksenang puno ng dugo nang lumitaw ang isa pang buto ng liwanag ng bituin sa pagitan ng mga kilay ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay may 5 Starlight Seeds. Sa paligid niya, maraming tao ang nakatutok sa kanyang mga galaw. Nakakatakot na espada. Isang pag-atake at siya ay napatay. Ang mga tao sa labas ay natulala din. Lahat sila ay pinadala sa masamang lugar na may parehong antas at walang mga kasanayan, ito ay upang makita kung sino ang may higit na kakayahan sa pag-unawa. Ito ay talagang isang napakapatas na paraan upang makipagkompetensya. Ang mga may mas mataas na antas ng paglilinang ay likas na mas malakas kaysa sa mga may mas mababang antas ng paglilinang. Kung pinanatili nila ang kanilang antas ng paglilinang sa masamang lugar, ang malalakas ay pumatay sa mahina sa isang kisap mata. Gayunpaman, ang mga may napakalakas na pangunawa ay magkakaroon ng mas malaking kalamangan sa isang patas na laban, at si Lin Feng ay isa sa mga taong iyon. Sa makatuwid, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, madali niyang mahawakan ang mga taong umaasa lamang sa kanilang paglilinang. Tumayo si Lin Feng at tumingin sa paligid. Papalapit na ang 3 pang tao. Bukod pa rito, nagsisimula ng magpalit ng direksyon ng ilan pang mga tao patungo sa kanila. Gusto nilang lahat na nakawin ang kanyang mga buto. Pumunta ka, naisip ni Lin Feng habang nagmamadali siya sa ibang direksyon, hindi niya kayang palibutan, kung hindi, mamamatay talaga siya. Sa masamang lugar na iyon, makikita ang posisyon ng ibang tao sa isang sulyap, kaya hindi niya kayang maging pabaya. Isang templo. Sa sandaling iyon, gumawa si Lin Feng ng ilang distansya sa pagitan nila at ito ay ang hilagang lugar na malapit sa isang templo. Malayo ang mga mata ni Lin Feng habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga pagpipilian. Kung papasok siya, magagamit niya ang kanyang 4 na buto upang makakuha ng isang malakas na kasanayan ngunit pagkatapos nito ay wala na siyang natitirang mga buto at kailangan niyang pumatay ng mas maraming tao upang makakuha ng mas mahusay na mga kasanayan. Si Lin Feng ay hindi matatag sa sandaling iyon. Mas maraming tao ang darating habang tumatagal. Ang una niyang nais ay pumatay ng sapat na mga tao upang makakuha ng mas mahusay na mga kasanayan kaagad. Ngayon, kailangan niyang magdesisyon sa ibang plano. Ngunit habang pinag-iisipan ni Lin Feng ang sitwasyon, pinaikit niya ang kanyang mga mata at biglang, lumitaw ang 5 starlight. May tao na sa templo. Nagkataon lang, lalabas ang taong iyon. Agad na tumalon ang taong iyon at lumitaw sa tuktok ng templo.
Nang makita niya si Linfeng, mukhang nasa sabik siya. Si Linfeng ay mayroong 5 Starlight Seeds. Kung ninakaw niya ang mga ito, magagamit niya ang isa pang 5 buto. Parang sa pagkakataong ito ay nasa gilid niya ang langit. Huminto sa paglalakad si Linfeng at tumingin sa silhouette na iyon. Isa ito sa 8 pinakasikat na henyo, si Yumo mula sa Firmament Empire. Sa maikling oras na iyon, ang mga tao mula sa likuran ay nagsimulang humabol nang makita nila si Yumo na paalis na ng templo at ang kanyang 5 starlight ay nagniningni, lahat sila ay tumigil at hindi ng ahas na lumapit. Iginagalang at sinamba ng lahat ang 8 pinakanamumukod tanging disipulo ng kompetisyon. Bukod pa rito, sa sandaling iyon, si Yumo ay nagkaroon ng 5 starlight seeds pagkatapos lumabas ng templo na nangangahulugan na malamang na nakakuha siya ng napakapangit na kakayahan. Kailangan kong umalis. Si Linfeng ay hindi rin gustong lumaban kay Yumo. Gumagamit lamang siya ng isang binhi at si Yumo ay gumagamit ng 5 buto, bukod pa si Yumo ay isa sa 8 henyo ng kompetisyon, malamang na pinagkadalubhasaan niya ang mga kasanayan sa hindi kapanipaniwalang bilis. Hindi sapat ang lakas ni Linfeng upang labanan siya sa isang kasanayan lamang. Tumipat si Linfeng sa kabilang direksyon ngunit malamig na ngumiti si Yumo. Saan ka pupunta? Sabi ni Yumo sa sandaling iyon habang nagiging bagyo at gumagalaw ng buong bilis. Si Yumo ay nakapatay ng isang tao at sumugod sa isang templo, nakakuha siya ng napakalaking agility technique, pagkatapos ay ginamit niya ang agility technique na iyon upang patayin ang 2 pang tao, isa sa kanila ay may 1 buto at ang isa ay may 2 buto, pagkatapos ay ginamit ni Yumo ang 3 buto na iyon upang makakuha ng isang napakalakas na kasanayan, isang kasanayan sa kamao. Bumalik. Galit na sigaw ni Yumo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 613, Ambisyon. Ang mga damit ni Linfeng ay Jinwotay Gutei, si Yumo ay nagtipon ng purong chi sa kanyang kamao at hinampas patungo sa katawan ni Linfeng. Kung nasaan si Linfeng, lumitaw ang isang nakakatakot na whirlpool na tila lalamunan siya nito. Boom! Ibinagsak ni Linfeng ang kanyang paa sa lupa, gusto niyang umatras ngunit nakita lang niya si Yumo na tumawa ng masama. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili kay Linfeng ng napakabilis ng kidlat. Taybak! Sigaw ni Linfeng. Kumikislap ang isang ilaw, biglang tumalikod si Linfeng at itinaas ang kanyang espada sa kanluran. Ang nakakatakot na espada na iyon ay hindi masyadong mabagal o masyadong mabilis, nagpatuloy lang ito sa pagsulong. Mamatay. Mukhang mamamatay tao si Linfeng. Tila si Linfeng ay hindi malapit kay Yumo, gayunpaman, ang espada ni Linfeng ay tila maaaring sumalungat sa mga pisikal na batas dahil agad itong lumitaw sa harap ni Yumo, nakatutok ito sa kanyang lalamunan. Ang espada ni Linfeng ay napakabilis. Mabilis na umiwas si Yumo at itinaas ang kanyang kamay upang harangin habang ang nakakatakot na purong chi ay nagsimulang mag-alon sa paligid niya. Isang banayad na tunog ang lumabas habang ang espada ni Linfeng ay tumagos sa kanyang kamay na naging dahilan upang biglang bumagsak ang mapagmataas na mukha ni Yumo. Ang espada ni Linfeng ay hindi kapanipaniwala, binaliwala nito ang mga batas ng pisika. Kung si Yumo ay hindi nag-react ng mabilis, ang espadang iyon ay hindi tatagos sa kanyang kamay kundi sa kanyang lalamunan. Mamatay. Si Yumo ay sumigaw ng mamatay minsan, ngunit ito ay umalangaw sa kalangitan. Siya ay galit na galit at ang kanyang mahabang buhok ay nagsimulang marahas na lumilipad sa hangin, siya ay naglalabas ng isang nakakatakot na enerhiya. Nagpakawala siya ng suntok at muling lumitaw ang isang vortex sa tabi ni Linfeng, gusto siya nitong lamunin. Napaungol si Linfeng at muling napaatras. Habang umuurong si Linfeng, tumalsik muli ang dugo mula sa kamay ni Yumo habang mabigat siyang nakatapak sa lupa at biglang nawala sa paningin. Agility technique. Naisip ni Linfeng na natulala. Natutunan ni Yumo ang isang hindi kapanipaniwalang pamamaraan ng liksi na nagbigay daan sa kanya upang makakilos ng napakabilis. Itinaas ni Linfeng ang kanyang espada at sa halip na umatras, sumugod siya pasulong. Gayunpaman, saglit lang niyang nakita si Yumo sa harapan niya at muling nawala. Ang espada ni Linfeng ay sapat lamang ang bilis upang dumaan sa isang sunod na imahe, habang si Yumo ay sumubsob sa likod ni Linfeng habang sumisigaw ng galit na galit. Isang nakakatakot na kamao ang nakatutok sa likod ng ulo ni Linfeng. Kung hindi mabilis kumilos si Linfeng, madudurog ang kanyang bungo. Boom! Gotcha! Ang kamay ni Yumo ay hindi umabot sa ulo ni Linfeng tulad ng inaasahan, sa halip, sinalubong ito ng suntok mula sa kabilang braso ni Linfeng. Gayunpaman, ang lakas ng suntok ay dumaan sa kamao at naputol ang braso ni Linfeng sa kalahati. Gotcha! Ipinagpatuloy ni Pure Chi ang kanyang braso, na gumagawa ng higit na pinsala sa mga buto habang ito ay dumaan. Si Linfeng ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Yumo na may layuning pumatay. Sinaktan mo ako. Pinandilatan ni Yumo si Linfeng at nagpatuloy sa pag-usad para mas idiin ang kamao ni Linfeng. Mamatay. Sigaw ni Yumo. Umiling si Yumo at sa isang iglap, si Linfeng ay napalibutan muli ng puyo ng tubig. Ang ekspresyon ng mukha ni Linfeng ay walang awa at mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang espada gamit ang kanyang kabilang kamay. Sa ulo niya, tanging espada lang ang nandoon, wala nang iba. Boom! Boom! Isa pang serye ng mga tunog ang lumabas sa hangin. Nagpatuloy si Yumo sa pagsulong at pagdiin kay Linfeng. Para siyang nabaliw. Mahigpit na hawak ni Linfeng ang kanyang espada ngunit sa sandaling iyon, nabigla siya.
Parang may hindi makapaghintay na mamatay siya ng mabilis, bigla siyang nakaramdam ng malakas na pag-akyat ng chi mula sa kanyang likuran. Mabilis na tumalon si Lin Fang at tumabi. Pagkatapos ay naramdaman niya ang simoy ng hangin na dumaan sa kanyang katawan at agad na napuno ng dagandong ang kanyang mga tainga habang umiihip ang hangin sa bawat direksyon. Tang Yu. Nang makita ni Lin Fang na sinasalakay ni Tang Yuyu si Yumo, nagulat siya. Siya ngayon ay nakikipaglaban kay Yumo. Natigilan din si Yumo. Tang Yu, mayroon ka ng 4 na Starlight Seeds. Hindi rin siya magiging madaling talunin. Biglang hinatak ni Yumo ang isang mahabang mukha, lalo siyang malungkot. Sa masamang lugar, ang kanilang mga antas ng paglilinang ay pareho, sayang. Ang pinakamahalagang bagay ay upang makakuha ng maraming mga buto ng liwanag ng bituin hanggat maaari upang makuha ang mga kayamanan, iyon lamang ang maaaring gumawa ng pagkakaiba sa loob ng masamang lugar. Tara na, sabi ni Tang Yuyu kay Lin Fang. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang gumalaw pabalik. Malamig na tiningnan ni Lin Fang si Yumo at umalis kasama si Tang Yuyu. Tumingin si Yumo sa kanila na umalis, ang pakikipaglaban sa kanila sa parehong oras ay hindi magiging ganoon kadali, wala siyang pagpipilian. Bastos ka, tumigil ka sa pagtingin sa akin. Sabi ni Yumo habang nagmamadaling lumapit sa isang taong napakalapit sa laban. Nagsimulang manginig ang lahat, mukhang hindi maganda para sa taong iyon. Umalis na sina Tang Yuyu at Lin Fang at ang taong iyon ay ngayon ang pinakamalapit kay Yumo. Ang taong iyon pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ngunit si Yumo ay gumalaw na parang bagyo at sa isang iglap ay dumating sa tabi niya. Pagkatapos ay biglang kumapit ang kamay ni Yumo sa leeg ng tao, isang banayad na tunog ang lumabas sa hangin at sa isang kisap mata ay lumitaw ang bagong Starlight Seed sa pagitan ng mga kilay ni Yumo. Karamihan sa iba na nanonood ay umalis na. Siya ay naging maingat, masinop at matalino, naunawaan nila na hindi sila maaaring mag-aksaya ng oras sa panonood, kailangan nilang gamitin ang kanilang oras upang manghuli ng iba upang maging mas malakas. Ang mga hindi nakakakuha ng maagang mga kalamangan sa simula, ay namamatay ng sunod-sunod. Ang mga nabubuhay pa ay lumalakas at lumalakas. Ang pagpatay sa pinakamalakas ay naging halos walang talo, kaya't ang pinakamahina ay walang pagkakataong manalo, kailangan nilang gumamit ng diskarte sa pagtatanggol at mabilis na umatras mula sa lahat ng panganib. Lin Fang at Tang Yu nasa isang donka sa sandaling iyon. Nakikita nila ang buong paligid. Umiihip ang hangin sa buhok ni Tang Yuyu kaya lumutang ito sa hangin. Ang maputi niyang balat ay tila malamig sa mga sandaling iyon. Salamat, sabi ni Lin Fang. Iniligtas ni Tang Yuyu ang kanyang buhay, hindi siya makakatakas kung hindi. Sinabi ni Junmo Shi na ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay kailangang magkadikit. Sana mas marami pa tayong makamove on sa next round. At saka, talented ka, sayang naman kung mamatay ka sa first round. Humanda ka sa paggamit ng mga binhing mayroon ka ngayon. Sabi ni Tang Yuyu habang nakatalikod sa kanya. Mukha siyang elegante at maganda. Binigyan siya ni Lin Fang ng napakagandang unang impresyon. Siya ay lubos na matapang at matapang pati na rin ang isang malakas at mahuhusay na magsasaka mula kay Zuyu. Pinahahalagahan niya ito at ayaw niyang mamatay siya sa unang round. Sa sandaling iyon, mayroon siyang 4 na buto na hindi niya ginamit, kung mayroon siya, magagawa niyang lumaban-laban kay Yumo. Bukod pa rito, nasugatan din ni Lin Fang si Yumo gamit ang kanyang espada habang nasa isang dahado. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako, sabi ni Lin Fang habang umiiling. Gusto niya talaga ng mas magandang kayamanan, gusto niyang maghintay. Kami ay 144 na magsasaka noong kami ay pumasok, ngayon 40 tao na ang patay na. Ilang sandali pa, matatapos na ang unang round. Siguro kung makarating ka sa isang templo, mas lalakas ka ngunit marami na ang namatay. Malapit nang matapos ang unang round, konting oras na lang. Nangangahulugan din ito na hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong pumatay ng marami pang tao. Pagkatapos ng lahat, hindi lang ikaw ang may maraming Starlight Seeds, sa makatuwid, kailangan nating palakasin sa lalong madaling panahon upang makakuha ng mas maraming buto. Iyon ang ibig sabihin ni Zhu Wuchang nang magsalita siya tungkol sa mga benepisyo. Sabi ni Tang Yuyu. Si Lin Fang ay napaka-ambisyosa ngunit ang problema ay ang 8 pinakanamumukuntinjing mga henyo ay lubhang mapanganib. Siyempre, lahat ng tao ay magpapatupad ng iba't ibang estratehiya, ang ilan sa kanila ay nag-isip na ang paggamit kaagad ng mga buto ay ang pinakamahusay na paraan, pagkatapos ay maaari silang agad na pumatay upang makakuha ng higit pang mga buto. Iyon ay diskarte. Napaka-posible na gusto ng iba ang iyong mga binhi at binibigyang pansin ka. Sabi ni Tang Yuyu pagkatapos manatiling tahimik ng ilang sandali. Si Lin Fang ay mayroon ng 5 buto at hindi siya pupunta sa templo, maraming tao ang pumupuntirya sa kanya. Sa makatuwid, hindi ko kayang mag-aksaya ng oras. Sabi ni Lin Fang, nakatitig siya kay Tang Yuyu at idinagdag. Tutulungan mo ba ako? Tulungan ka. Bulong ng Tang Yuyu, medyo nagulat siya. Oo, tulungan mo ako. I know that I may sound selfish, but I don't want to miss out these opportunities, alam kong wala ka rin. Isinasaalang-alang ang malinaw na kalikasan ng lugar na ito at ang iyong lakas, susubukan ng mga tao na iwasan ka sa lahat ng bagay at wala kang magagawa ng mag-isa. Sa makatuwid, kung magtutulungan tayo, maaari tayong pumatay ng mga tao at makakuha ng mga binhi na hindi magiging posible para sa alinman sa atin ng mag-isa.
Dapat nating gamitin ang pagkakataong ito para samantalahin ang isang kalamangan. Matigas na sabi ni Lin Feng. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, si Lin Feng, tulad ni Tang Yuyu, ay ayaw itong pabayaan. Kailangan ni Lin Feng ng lakas kaya hindi siya nagdalawang isip nang humingi ng tulong kay Tang Yuyu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 614, magkasamang pagpatay. Si Tang Yuyu ay nanatiling tahimik na nakatitig kay Lin Feng, hinihiling niya itong tulungan siya. Hinihiling niya sa kanya na isuko ang isang bahagi ng kanyang kalayaan. Tiyak na mapapalampas niya ang ilang mga buto kung magtutulungan sila. Bakit kita tutulungan kung maaari kong kunin ang iyong mga binhi mula sa iyo? Tanong ni Tang Yu. Nagulat ka. Ang kanyang cultivation level ay mas mataas kaysa kay Lin Feng. Kung siya ay makakakuha ng ilang mahusay na mga kasanayan, hindi ba siya ay mas malakas kaysa sa kanya? Kami ay dalawang magkaibang tao, isa sa amin ay dapat magkompromiso. Kung hindi ikaw, ako ito, ngunit sa anumang kaso, dapat magkompromiso ang isa sa atin kung hindi ay hindi tayo uunlad. Sa oras na ito kailangan ko ng lakas kaysa sa iyo. Ito ay dahil lamang dito na iniisip mo na ako ay makasarili na maaring totoo sa ilang lawak. Pero kung tutulungan mo ako mabibigyan kita ng 2 purong healing pills. Sa tingin ko, magiging masaya ka sa pagkakaroon nila. Sabi ni Lin Feng na mukhang determinado. Ang kanyang antas ng paglilinang ay talagang napakababa, kung palalampasan niya ang mga pagkakataon ng masamang lugar ay magiging masyadong mahina siya para labanan ang iba pang mga henyo. Sa masamang lugar, ang ilan ay mayroon ng 6 o 7 buto ng liwanag ng bituin. Sila ay marahil ang 8 pinakanamumukod-tenging mga henyo. Bukod dito, ang bilang ng mga tao na mayroon lamang 3 o 4 na buto ay mabilis na nabawasan. Kumbinsido si Lin Feng na ang mga taong iyon ay papatayin ng iba. Kailangang lumakas ni Lin Feng kung hindi ay magmadali ang lahat para patayin siya. Purong healing pills. Tang Yu. Nagulat ka, si Lin Feng ay mayroon ding ganoong kayamanan. Ang mga purong healing pills ay nagbigay daan sa mga magsasaka na ganap na mapunan ang kanilang mga purong chi reserves. Ang ganitong uri ng tableta ay lubhang kapaki-pakinabang, lalo na sa panahon ng kompetisyon. Kung mayroong pagkakaiba sa paglilinang sa pagitan ng dalawang magsasaka, ang isang purong healing pill ay maaaring gumawa ng pagkakaiba. Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, sinabi ni Tang Yuyu, sige, ano ang eksaktong gusto mong gawin ko? Nang marinig ni Lin Feng ang Tang Yuyu, ngumiti siya ng napakarilag. Tang Yuyu ay tinatanggap ang kanyang kahilingan. Uminom si Lin Feng ng 2 table tas at ibinigay ito kay Tang Yuyu, mukhang nagulat siya. Hindi ka ba natatakot na ipagkanulo kita ngayong ibinigay mo sa akin ang mga ito? Niligtas mo lang ang buhay ko. Walang kwenta ang 2 tabletang iyon kumpara sa ginawa mo para sa akin, tingnan mo lang ito bilang tanda ng aking pasasalamat. Kahit kunin mo sila at iwan ako hindi kita masisisi. Sabi ni Lin Feng na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Ang mga magagandang mata ni Tang Yuyu ay kumikislap ng agad niyang iniligpit ang mga table tas. Si Lin Feng ay nakakatawa at kawili-wili. Mayroong 2 tao sa tuktok ng ilang mga duns, ang isa sa kanila ay may 3 buto at ang isa ay mayroon lamang. Patayin muna natin ang may 3 buto. Sabi ni Lin Feng. Tumango si Tang Yuyu at nagsimula silang maglakad sa ilang duns. Sa masamang lugar, kahit na ang lahat ay may lakas lamang ng unang Zuan Chi layer, makokontrol pa rin nila ang purong chi na gamitin ito para lumipad sa kalangitan. Gayunpaman, hindi maraming tao ang nangahas dahil ayaw nilang sayangin ang purong chi, ito ay masyadong mapanganib. Nagsimulang tumakbo ng mabilis si Lin Feng sa buong bilis. May nakakadama na si Lin Feng ay papalapit sa kanya at itinaas niya ang kanyang ulo. Halatang ayaw niyang lumaban dahil nagsimula na siyang tumakas. Biglang tumalon sarado si Lin Feng sa pagitan ng taong iyon. Lahat sila ay may lakas ng unang Zuan Chi layer kaya hindi naging madali ang paghabol sa ibang mga cultivator. Sa makatuwid, mas madaling makatakas. At kung sakaling imposible, maaari kang palaging magtago sa mga templo at mag-aksaya ng ilang oras. Si Lin Feng ay mukhang napakadeterminado, tumalon siya pasulong. Ang kanyang dalisay na chi ay naglabas ng mga sipol habang siya ay bumangon sa hangin na parang isang palaso. Siya ay lumilipad sa hangin sa itaas ng isang don na tila nagpapataas ng kanyang bilis. Ang paghabol sa mga tao habang lumilipad ay mas madali. Sa kanya napansin ang isang gray na silhouette hindi kalayuan sa kanya. Isang Tiang Feng. Nang makita ni Lin Feng ang taong iyon, ngumiti siya ng malademonyo, ang taong iyon ay isa sa 7 sugo. Ang taong iyon ay bumangon at nakita si Lin Feng, nagulat siya. Hindi lamang niya natagpuan si Lin Feng ngunit mayroon ng 5 starlight seeds si Lin Feng. Hindi mo ba ako gustong patayin noong una? Bakit ka tumatakas ngayon? Sabi ni Lin Feng bago lumapag sa lupa. Tinitigan siya nito ng masama. Hinamak niya siya. Napailing ang kamao ng taong iyon at naging ginto ito. Ito ay partikular na nakasisilaw at ang kanyang chi ay medyo malakas. Pagkatapos ay itinapon niya ang kanyang sarili kay Lin Feng, pinangungunahan ang kanyang kamao. Ang kamao na iyon ay naglalaman ng ilang Buddha chi, sa kasamaang palad, tila hindi ito tugma sa masamang chi ng taong iyon. Ito ay lubhang kakaiba. Isang malamig na liwanag ang kumislap, binunot ni Lin Feng ang kanyang espada at agad na inatake ang kamao ng taong iyon. Ang kanyang gininto ang Buddha kamao ay tila sobrang solid at hindi masisira.
Clang. Isang metal na tunog ang kumalat sa hangin. Tumalon si Linfang pabalik at ngumiti. Napakahina mo. Ipinagpalit lang ng taong iyon ang kanyang 3 buto para sa isang kasanayan, isang gintong kasanayan sa kamao ng Shakyamuni. Kahit na matagal na siyang hindi nag-practice, nagawa na niyang gawing tunay na gininto ang Shakyamuni na kamao ang kanyang kamao na nangangahulugang halos walang makakasira sa kanya. Kaya naman, tumigil na siya sa paghabol sa mga tao. Ang tanging layunin niya ay protektahan ang kanyang sarili, kaya naman nagtago siya sa gitna ng ilang dunes. Una niyang pinatay ang 2 tao, pagkatapos ay nakuha niya ang kasanayang ito at naisip na sapat na ito. Hindi niya akalain na pinapansin siya ni Linfang, at mas lalong hindi niya sasayangin ang kanyang dalisay na chi para habulin siya at tumakbo sa ere. Ang duwag mo talaga. Isang buto lang ang ginamit ko at sinubukan mong tumakas sa akin. Ang mga taga-Tianfang ay puro mahina at duwag, manok mo. Wala ka talagang lakas ng loob. Tulad ng mga sugo na pinatay ko sa Zuyo, isa ka ring basura. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Nagulat ang taong iyon, pinatay ni Linfang ang ilan sa mga sugo noong nakaraan. Ikaw si Linfang. Sa katunayan I am. Noong gabing iyon, nagpadala ka ng napakaraming tao para patayin ako ngunit pinatay ko silang lahat at nabubuhay pa ako. Mapanuksong sabi ni Linfang. Yung iba mukhang galit na galit. Nakakagulat, itong si Linfang ang tunay. Lahat sila ay naloko sa kanyang hitsura. Hindi ka namatay noon pero ngayon papatayin kita. Sabi ng sugo habang tumatalon pasulong. Ang kanyang 2 kamay ay naging ginintoang, sila ay nakasisilaw habang mukhang sobrang solid. Ang espada ni Linfang ay parang isang makamandag na dragon na walang tigil na umaatake sa kamao ng taong iyon, ngunit wala itong silbi. Hindi maputol ng kanyang espada ang mga kamaong iyon. No wonder nagtago ka lang dito, sapat lang ang skill na iyon para protektahan ang sarili mo. Sabi ni Linfang, kakapit lang ng sugo at kaya niyang protektahan ang sarili. Nang hinaharangan niya ang espada ni Linfang ay nakuha niya ito at hinawakan ng mahigpit. Malamig na ngumiti si Linfang at sinubukang ibalik ang kanyang espada. Bago na pagtanto ng lalaking iyon, nakuha ni Linfang ang kanyang espada pabalik at inilagay ito sa harap ng lalamunan ng sugo. Golden Shakyamuni Body. Sigaw nung taong sobrang nagbago ang ekspresyon ng mukha. Nakasilaw ang buong katawan niya. Nag-transform siya sa isang gintong estatwa, ang kasanayang iyon ay mukhang partikular na hindi naaangkop at hindi nakakasundo sa gayong tao. WHO. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nahuli ang sugo. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang magandang silhouette na tumatakbo palapit sa kanya. Kaagad pagkatapos, nabasag ng kanyang mga kamao ang gintong rebulto. Krr. Nabasag ang buong katawan niya. Ang espada ni Linfang ay tumagos sa kanyang lalamunan. Marahas siyang nanginginig, mukhang nagtataka siya ng bumagsak. Mamatay. Inalag ni Linfang ang kanyang espada sa lalamunan ng taong iyon at sa isang iglap, 3 buto ng liwanag ng bituin ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Linfang. Ngayon si Linfang ay may 8 Starlight Seed at magagamit ang 7 sa mga ito. Salamat. Sabi ni Linfang habang nakangiti kay Tang Yuyu pero mukhang hindi siya panatag. Itinuro niya ang isang lugar sa ibaba ng burol at sinabi, huwag kang masyadong mabilis magsalita. Nilinggan ni Linfang ang kanyang ulo at agad na tumingin sa buhangin. Maraming bituin ang kumikislap doon. Nakatitig sa kanila ang mga taong iyon. Sa sandaling iyon, ang 8 bituin ni Linfang ay halatang nakaakit ng lahat. Tara na. Sabi ni Linfang nang makita niyang maraming tao ang tumatakbo palapit sa kanila. Tang Yu nagsimula kang tumakbo kasama siya ng buong bilis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 615, ang masasamplo. Maraming tao ang magkasamang tumatakbo paakyat sa Don, ngunit kakaibang hindi sila nag-aaway. May 2 tao sa tuktok ng Don. Ang isa sa kanila ay may 12 buto ng liwanag ng bituin, ang pagnanakaw ng mga buto ng taong iyon ay hindi kapani-pani walang mahusay. May isa pang tao na may 8 Starlight Seeds at tila hindi pa nila nagagamit ang 7, ibig sabihin ay hindi pa siya nakakakuha ng anumang mahusay na kasanayan. Napansin niyon ng maraming tao sa lugar at nagmadaling pumunta sa Don. Tila maaaring matapos ang unang round anumang oras sa Don na iyon. Linfang at Tang Yu ikaw ay tumatakbo ng galit na galit. Sa wakas ay nakarating na sila sa pinakatuktok ng Don, ito ay isang malaki at malawak na patag na lugar. Nakapagtataka, sa tuktok ay mayroong isang templo kung saan umuusbong ang isang misteryoso at misteryosong chi. Tumingin si Linfang sa templo, parang may Heruka doon, mukhang mabait at masama sa parehong oras. Ito ay mahirap na makilala kung ito ay masama o mabuti. Siguro nakuha ng sugo ang kanyang gininto ang kasanayan sa Shakyamuni mula sa templong iyon. Sina Linfang at Tang Yuyu ay nagtinginan sa isa't isa at pagkatapos ay tumingin sa malayo. Parami ng parami ang mga taong tumatakbo paakyat sa Don. Palapit na sila ng palapit sa taas. Gusto mo bang pumunta sa templong iyon? Tinanong si Tang Yuyu kay Linfang. Si Linfang ay mayroon ng 8 buto at ginamit lamang ang isa sa mga ito. Malamang na makakakuha siya ng ilang napakapangit na kasanayan sa sandaling iyon at maging mas malakas. Si Linfang ay mukhang walang katiyakan, napakahirap makuha ang 7 binhing iyon. Ang pinakagusto niya ay ang sword skill mula sa Sword Temple ngunit hinahabol sila ng mga tao sa sandaling iyon.
Kung gusto niyang makuha ang sword skill, tiyak na kailangan niyang lumipad sa kalangitan at gumamit ng sobrang dalisay na chi. Ang iba ay sasama sa paghabol sa kanya noon. Nakakatakot kung mamatay si Lin Fang. Kung siya ay pumasok sa templo sa kanyang harapan ay maaaring makakuha siya ng isang mahusay na kasanayan, ngunit maaaring hindi siya magkaroon ng pagkakataon na pumunta muli sa templo ng espada. Si Lin Fang ay panay na nakatitig sa templong iyon na ang estatwa ay mukhang masama at mabuti ng sabay. Tila patuloy na nagbabago ang kalikasan ng estatwa bawat segundo. Si Lin Fang, gayunpaman, ay may pamilyar na impresyon. Hindi ba't mabuti at masama rin ang kanyang Heroka strength skill? Baka senyales iyon na kailangan niyang pumasok. Pwede ka bang sumama sa akin? Tanong ni Lin Fang. Nag-isip si Tang Yuyu ng ilang segundo at sumagot. Baka hindi magsara ang mga pinto dahil wala na akong mga binhing mapagkakasundo. Pero baka subukan din natin. Tumanggo si Lin Fang. Kailangan nila ang pinto ng templo upang manatiling nakasara, kung hindi ay hindi sila mapoprotektahan. Pumasok tayo, sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay agad silang pumasok sa templo nang walang pag-aalinlangan. Pumasok si Tang Yuyu kasama niya, at gaya ng inaasahan, ang pinto ng templo ay nagsara mismo. Sa isang iglap, nawala ang ilang bituin sa tuktok ng bundok, na ikinagulat ng mga tao na tumatakbo paakyat sa mga buhangin. Mayroon bang templo sa tuktok ng Don? Marami sa kanila ang nagsimulang umalis. Si Lin Fang ay may 8 buto at malamang na makakuha ng isang napakalakas na kasanayan. Pagkatapos lumabas, hindi sila ang papatay sa kanya. Sa halip, papatayin niya sila. Siyempre, may mga taong nanatili at naghintay. Sila ay binubuo ng isang grupo ng 5 tao. Ang mga taong iyon ay may isang buto lamang sa pagitan ng kanilang mga kilay. Nakaligtas lang sila dahil magkasama sila sa buong panahon. That was a smart strategy, they keep helping each other. Kung sila ay nagpasya na pumatay sa isa't isa sa simula ay maaaring hindi sila nakaligtas sa paghaharap pagkatapos. Nagpasya silang hintayin ang dalawa. Ang isa sa kanila ay may 8 starlight na buto at ang isa ay may 4. Kung ang kanilang grupo ay nagawang patayin sila at makuha ang kanilang mga binhi ay hindi na sila matatakot sa iba. Kahit isa lang sa kanila ang mga buto, gusto pa rin nilang subukan. Baka sila ang magtatagumpay. Sa sandaling iyon, sina Lin Fang at Tang Yuyu ay nasa templo. Ito ay kasing laki ng templo ng espada. Walang mga espadang nakasuspine gayunpaman, tanging ang rebulto. Hindi nakaharap sa kanila ang dambuhalang estatwa na iyon, nakikita lang nila ito sa gilid dahil may 2 mukha itong nakaharap sa kaliwa at kanan. Isang masama at isang magandang panig. Nakatingin sa 2 magkaibang direksyon. Isa itong estatwa ng Heroka. Bulong Tang Yuyu. Mukhang gulat siya. Paanong may ganyang sinaunang estatwa doon? Ang masama ay masama, ang mabuti ay mabuti. Paano sila nakapagsama noong unang panahon? Nagulat si Lin Fang, isa itong tunay na estatwa ng Heroka. May kinalaman ba ang templong iyon sa kakayahan ng Heroka na mayroon siya? Tumingin si Lin Fang sa mga kamay ng estatwa. Sa kaliwang kamay nito ay may nakaupong 3 mabubuting estatwa. Sa kanang kamay nito ay may 3 masamang estatwa. Sa mga estatwa na ito ay mayroon ding mga bituin, mula sa 1 bituin hanggang 6 na bituin. Ang mabait na rebulto ay mayroon lamang 1 hanggang 3 bituin habang ang masasamang loob ay may 4 hanggang 6 na bituin. Ang mabuti ba ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa kasamaan? Tang Yu, mukhang nagulat ka. Ang rebultong iyon ay lubhang mahiwaga. Dahil ang mga mukhang mabait na estatwa ay may mas kaunting mga bituin kaysa sa mga mukhang mapang-akit, nangangahulugan ba ito na ang mga masasamang kasanayan ay mas malakas kaysa sa iba? Mukhang hindi iginalang nang nagtayo ng templo ang mabuti gaya ng kasamaan. Bulong Tang Yuyu. Ngunit hindi siya narinig ni Lin Fang, nakatitig siya sa isang estatwa sa gitna. Ito ay kalahating mabuti, kalahating masama at may 7 bituin. Iyon na siguro ang pinakamakapangyarihan. 7 buto. Gagamitin mo ba silang lahat? Tanong ni Tang Yuyu. Parang excited at curious siya. Gugugulin ba ni Lin Fang ang lahat ng kanyang binhi para matutunan ang pinakamakapangyarihang kasanayan o gugugol ba siya ng kaunti sa ilang mga kasanayan? Makakakuha ba siya ng isang mabait, isang masama o isang maayos? Siyempre, ito ang kukunin ko, sabi ni Lin Fang habang itinuturo ang nasa pinakagitna. Si Lin Fang ay may lakas ng Heroka, siyempre makukuha niya ang pinakamakapangyarihan. Kailangan niyang makuha ang tunay, kalahating masama at kalahating mabuti. Marahil ang estatwa na ito ay makakatulong sa kanya sa hinaharap sa kanyang lakas ng Heroka. Tiningnan ni Tang Yuyu si Lin Fang sa malalim at makabuluhang paraan at agad na naglakad patungo sa rebulto. She then said, "Alam kong gusto mong pumunta sa ibang templo, ngunit ngayon ay makakapag-relax ka na. Hindi kita guguluhin habang pinag-aaralan mo ang kasanayan." Sige, sabi ni Lin Fang, tumanggo. Ipinilig niya ang kanyang ulo at ang kanyang 7 buto ng liwanag ng bituin ay konektado sa mga kalahating masamang kalahating magandang estatwa. Lumitaw ang mga tulay sa pagitan ng kanyang mga buto at ng estatwa. Mabilis, nagkaroon ng impresyon si Lin Fang na sisabog ang kanyang ulo. May ilang alaala ang pumasok sa utak niya kaya napailing siya at napaatras ng isang hakbang. Sinubukan ni Lin Fang na tumayo ng matatag ngunit sumuko at naupo ng naka-cross-legged. Gaya ng inaasahan, ang isang kasanayang nangangailangan ng 7 bituin ay mas makapangyarihan kaysa sa isang kasanayang nangangailangan lamang ng isa.
Ang mga alaalang iyon ay lubhang brutal. Sa sandaling iyon, isang malawak na mabituing kalangitan ang lumitaw sa utak ni Linfang. Ito ay napakalaki. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang nagsimulang kumislap sa buong katawan niya. Ang aura ng mga Buddha ay nagninangning sa kanyang paligid at nagliliwanag sa buong kapaligiran ng templo. Sa isang gilid ng kalawakan ay may napakagandang liwanag, at sa kabilang panig ay may itim na masamang liwanag na hindi masisira ng maganda at nakasisilaw na liwanag. Ang mga estatwa na iyon ay tila nagmula pa noong unang panahon, na para bang nag-aaway ang mabuti at masama mula pa noong unang panahon. Parang gumagalaw ang bibig ng magandang rebulto. Nagsimulang damaloy ang mga tekstong nakasulat sa Sanskrit, isinulat ang mga ito sa magagandang gintong mga titik at sila ay gumagalaw patungo sa madilim na liwanag. Gayunpaman, ang masamang estatwa ay nanatiling walang takot at nanatiling nakatayo doon ng walang pakialam. Isang masamang enerhiya ang patuloy na dumadaloy at gumugulong sa kapaligiran. Ang mga magagandang gininto ang teksto sa Sanskrit ay patuloy na nabangga sa masamang enerhiyang iyon at pagkatapos ay naglalaho na parang hindi kailanman umiral. Kahit nakapikit ang mga mata ni Linfang, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang mga imahe sa kanyang utak ay hindi kapanipaniwala, kahanga-hanga. Malakas ang tibok ng puso niya at hindi siya mapakali.